salita ng Diyos sa aklat muna, Ikalawang Korinto, Kabanata 1, mga talata 3 hanggang 4. Narito po ang nasusulat. Purihin natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Salamat po sa pagbabasa ng kanyang salita, purihin ng Diyos, at i-welcome po natin ang babahagi ito, Pastor Albert Capital. Sige po, tayong manalangin. O aming Diyos na buhay, kapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli kami makikipagbilib sa inyong banal na presensya sa umaga. Kayo po ang maluwalhati, kayo po ang madakila at wala na pong iba. Sa inyo po namin binabalikan lahat ng kapulihan, ang lahat ng kaliwalagian, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan po natin po noon. Maraming tulong po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang topic po natin ngayong umaga, the God of all comfort. Siya ang umaaliw sa lahat ng Kristiyano, sa lahat na nagmamahal sa Diyos. Kaya napakaganda, itong sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Ito yung pinaka-personal na sulat na ginawa niya para sa mga Corinthian church. Dito ay punong-puno ng damdamin, punong-puno ng katapatan. Kaya, hindi niya ipinakilala ang Diyos bilang hari, bilang hukom, bilang tagalikha o manlilikha. Pinakilala niya ang Diyos na ang Diyos ay puno ng kahabagan at puno ng laging kaaliwan sa lahat ng lingkod ng Diyos. Kaya gusto ng Panginoon na maipakita kung paano niya aliwin na kahit tayo sa gitna ng napakaraming bagyo, napakaraming unos, napakaraming problema, napakaraming pagsubok sa mga panahon ngayon. Dahil sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4, mababatbat na kahirapan ng mga huling panahon. Kaya narito na tayo sa mga huling panahon, kaya ang Diyos ay patuloy na gumagawa para aliwin ang kanyang mga lingkod na patuloy na maging matatag, mag-iisip at iniisip niya talagang ang Diyos ay hindi nagpapapaya. Yung Diyos ay hindi nangiiwan sa gitna ng mga maraming sakit, maraming pasakit. Minsan sa gitna ng mga pinakamalalim na sakit, doon siya pinakamalapit. Kaya pinadarama ng Diyos, pinadarama niya yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin sa gitna ng mga sakit at sakit na nararanasan natin sa araw-araw sa ating buhay. Dapat maintindihan natin, mayroong tatlong mahalagang katotohanan ng Diyos bilang ating kaaliwan. Para maipadama niya yung kaaliwan sa atin. Ang Diyos lang ang laging umaaliw sa atin. Ang Diyos ang laging nagbibigay ng comfort, nagbibigay ng encouragement. Ini-encourage tayo, anak, kaya mo yan. Kaya mo yan, anak. Andito ako, tutulungan kita. Sa number 1 point, sabi dito, God is the source of true and lasting comfort. Siya yung pinagmulan ng totoo at walang hanggang kaaliwan na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya siya yung totoo, tunay na nagmamahal, tunay na nagmamalasakit
nagkakasakit. Tunay na umaalim sa atin sa gitna ng napakarami nating pagsubok sa ating buhay. Dito napapakita ng Diyos ng kanyang katapatan, ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Sabi ko ng 1 Peter chapter 1 verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng amag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Buhay na buhay. Ito yung gusto na binigay ng Panginoon sa atin, kaya dapat lang nating magpasalamat na hindi nawawala yung ating pagbabalik ng parangal at pasalamat sa Diyos dahil siya ang pinagmumulan ng totoong comfort, kaaliwan at walang hanggang kaaliwan sa atin kahit napakarami pa nating daan ng pagsubok sa ating buhay. Lahat tayo tumaraan dyan. Walang Kristiyanong hindi naghihirap. Hindi man hirap sa pinansyal, hindi man hirap sa kung anong bagay, pero ang hirap ng kalooban. May mga time na ganyan. Nararanasan natin ito. Kaya laging kahit anumang sakit, kahit anumang pasakit na meron tayo, doon sa pinakamalalim na parte ng ating puso, na andyan ang Diyos, na siyang gumagawa sa buhay natin. Dapat nating maintindihan na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Akala lang natin na kapag tayo ay may mga pagsubok, akala natin pinabayaan na tayo ng Diyos. Akala natin hindi natin kasama ang Diyos dahil hindi natin napapansin. Pero sa bawat pagsubok, naandun ang Diyos. Nariyan ang Diyos. Kaya ang tunay na ginhawa ay hindi galing sa pera, hindi galing sa posisyon, hindi galing sa ibang tao. Ang tunay na ginhawa, ang tunay na kaaliwan ay nanggagaling sa Diyos lamang at wala ng iba. Hindi makapagpapaligaya sa tao kahit napakaraming pang pera, kahit napakarami nating pera sa ating sarili, sa bangko, kahit na tayo ay may posisyon, hindi makapagbibigay ng ligaya, ginawa, o comfort, o yung ibang tao, na kahit tayo ay puno ng napakaraming kaibigan, pero hindi yan ang makapupuno. Ang makapupuno yung puso ng Diyos. Yun yung comfort, yun yung kaaliwan ng Diyos sa buhay natin. Kung wala ang Diyos, walang kaligayahan ng isang tao. Laging mayroong kulang. Laging hindi satisfied. Laging hindi contented. Ang hinahanap laging, kahit hanapin pa natin ang kaligayahan natin sa pera, posisyon at sa mga tao, hindi tayo masasatisfied dito. Kailangan talaga masatisfied tayo dahil meron Diyos na siyang umaalim sa atin araw-araw. Kaya tayo nagtatagumpay para sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng lakas, siya ang nagbibigay ng talino, siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay para sa atin. At minsan napapagod tayo, pero ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng lakas sa atin araw-araw. Ibig sabihin, lahat ng klase ng pagod, sakit o sakit, lungkot, ay may katapat na kaaliwan na galing sa Diyos. Ganyan ang Diyos. Kahit napapagod tayo sa mga ginagawa natin, kahit tayo nagkakasakit, kahit tayo may mga pasakit na meron ngayon, kahit tayo nalulungkot, nalulumbay, pero ang Diyos pa rin ang laging ating kaulayaw sa araw-araw. Yan ang Diyos. Kaya yung mensahe ito, isang tapat, honest, and full of emotion na binigay ni Apostol Pablo sa mga Corinthian Church. At ngayon ay binibigay din sa atin na tayo ay inaalim ng Diyos sa gitna ng napakarami nating pagsubok, sa gitna ng napakarami nating problema, sa gitna ng ating mga hinaharap. Anong mga bagay ito? Whether it is
grief, whether it's betrayal, whether it is burnout. Minsan, may time na nararanasan natin yung burnout, na parang ayaw mo na parang nahihirap, pagod na pagod. Minsan, puno ng anxiety, puno ng pagkabalisa, puno ng pag-alala. God has the exact comfort we need doon sa lahat ng bagay na binanggit ko. Kaya lahat tayo, kahit tayo nakakaranas ng betrayal, nakakaranas ng grief, ng kalungkutan, minsan yung parang nawawala, parang laging pagod. Nakakaranas din po ba tayo ng pagod na yan? Minsan nakakapagod. May mga tayo na lumarating yan, nag-burnout sa ministry. Napapagod sa kagagawa. Pero, hindi mapapagod yan, hindi tayo mapapagod kung ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Kanya. Para kay Jesus. Mapapagod tayo kung tayo ay ang kaaliwan natin ay dahil lang sa pera, dahil lang sa posisyon, dahil lang sa tao. We are not pleasing people, we are pleasing God. Yun ang gusto ng Panginoon. God is a God of comfort. Yan ang gusto na dapat maintindihan natin. God's comfort is not shallow. Hindi ito simpleng okay lang yan. Magtiis ka na lang. Hindi po. God comforts in a way that touches the deepest place of our heart. Talagang kinakatagpo ng Diyos yung pinakamalalim na parte ng ating puso. Doon tayo kinakausap ng Diyos. Doon tayo inaalim ng Diyos. Na kahit na hirap na, minsan nasisisi pa, minsan pagod na, pero binabalingala pa. Minsan hindi nakikita, pero we cannot please everybody. Na hindi tayo gumagawa para lang purihin ng tao. Na napakasipag natin, mabait tayo. Lahat ng ginagawa natin hindi para sa atin at hindi para sa tao, kundi para sa Kanya at wala na mong iba. He doesn't just take away the pain that we have. He meets us in our pain. Kinakatakbo niya tayo sa mga anumang sakit na naranasan natin. He reminds us that we are seen, we are known, and we are loved. Nire-remind tayo ng Diyos na lahat ng ating ginagawa ay nakikita niya. Naalalaman niya. At yun ay pinadarama ng Diyos yung kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin sa lahat ng ginagawa natin para sa Diyos. Kaya lahat ng ito ay ginagawa natin hindi para ipakita sa tao na magaling tayo. Hindi natin pinapakita to dahil para purihin tayo. Kaya tayo gumagawa dahil ito ay nakikita ng Diyos, ito ay nalalaman ng Diyos, at ito ay mahal ng Diyos yung lahat ng ating ginagawa. Amen. Amen. If we are in a season of struggle, don't run to the wrong people or unhealthy escapes. Huwag tayong tatakbo. Kung may mga struggle, huwag basta tatakbo sa tao. Gusto ng Panginoon, run to me. Call to me. Call to me. Kung tayo man ay nahihirapan, tayo ay nabibigatan,
Bibigyan tayo ng kapahingahan ng Diyos. Sabi niya, lumapit ka sa akin. Lahat na nabibigatan, lahat na napapagal, lumapit ka sa akin. Ako ang iyong Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon, the God of all comforts. He is ready to hold us. And through it, ipaparanas niya kung paano tayo i-comfort ng ating Panginoon Diyos. Lagi tayong lumapit sa Panginoon. Run to God. Run to Him. Run to His presence. In His presence, there is liberty. There is rejoicing. Kaya nga ang rejoicing spirit, mamimaintain natin yan kung lagi tayong lumalapit sa Diyos. Yun ang sinabi ng salita ng Diyos sa Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice. Joy. My joy is in you. Kaya, in my presence, there's fullness of joy. Laging sinasabi ng Diyos na ang aking kapangyarihan, ang aking kagalakan, ay laging hanapin sa Diyos sa lahat ng ating kagalakan. At ang lahat ng ating minimiti ay ating makakamtan. Lahat po tayo kailangan, kapag nahihirapan, gusto ng Panginoon, lapit lang sa Kanya. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 4, verse 16, huwag magkatubiling lumapit sa mahabaling trono ng Diyos sa panahon ng ating pangangailangan. Yan ang Diyos, kakatagpuin tayo. Laging ang Diyos ay handang katagpuin tayo sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng sakit, sa lahat ng pasakit, sa lahat ng mga problema na nararanasan natin. Laging nariyan ang Diyos ready to listen, ready to action. Ang kailangan lang, laging lumapit sa Diyos na ang Diyos ng kaaliwan ng ating buhay. Number 2, God comfort us so that we can comfort others. Gusto ng Panginoon, kapag tayo ay inaliw na ng Diyos, araw-araw, makakapagbigay din tayo ng encouragement. Makapagbibigay tayo ng kaaliwan din sa iba. Hindi discouragement ang may bibigay natin kung lagi ang Diyos ang lagi nating kaulayan sa ating buhay. Sabi ng Isaiah 49:13, O langit, magpuri ka sa tuwa. Lupa, magalak ka, gayon din kayong mga bundok, sapagkat inaalay ni Yahweh ang kanyang hinirang, sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Tingnan niyo po yung word na to. Talagang ang langit, gusto niya nagpupuri sa tuwa. Ang lupa, nararito ngayon, magalak ka, gayon din kayong mga bundok. Kaya lahat, gusto ng Panginoon, laging nagpupuri. Sabi niya, pati ng mga hinirang tayo, kung hindi tayo magpupuri, kaya na talaga mga bato, pakantahin, pasayawin. Pero tayo, minsan kahit taas na ng kamay, hindi tayo nataas. Ang gusto ng Panginoon, kung paano ang langit ay nagpupuri, kaya pagdating natin sa langit, lahat tayo magpupuri sa Panginoon. Dahil yun yung gusto ng Panginoon. Ayaw ng Diyos ng laging nakasimangot. Ayaw ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos lagi tayong natutuwa. Na laging kapiling ang Diyos. Kaya pag tinusta ka na, brother. Okay lang. Pero pa, wala. Hindi okay. Kumusta na tayo? Maligaya po ba tayo? Minsan maligaya pero hindi man lang makangiti. Kaya hinahanap ng Diyos yung patuloy na pagpupuri sa Panginoon, yung wala pang paplastikan. Ang tunay na Kristyano, wala pang plastic na Kristyano.
Ang hinahanap ng Diyos, walang plastic na Kristiyan. Kung totoo tayong nagpupuri, nagmamahal, dahil inaalim tayo ng Diyos, makikita sa atin na ang kaligayahan ay sa piling ng Diyos, kaya namimintin natin yan, makikita natin yung pagpupuri. Amen? Amen. Ang mga masayang lingkod ng Diyos, pumalakpak po sa Panginoon. Sabi po ng 2 Corinthians, chapter 7, verse 7, hindi lamang ang pagdating niya ang nakaalin sa amin. Maging ang pag-alin ninyo sa Kanya ay nakaalin din sa amin. Ibinalita niya ang inyong pananabik na ako'y makita, ang inyong kalungkutan at pagmalasakit sa akin, kaya lalo ako naganap. Tingnan niyo po, yung sulat, kagalakan niya, yung nananabik sa presensya ng lingkod ng Diyos na si Apostol Pablo. Kaya talagang kasabikan, makita niya lang na nananabik ang mga tao. Kasi nga, yung nagtuturo sa kanila ay pinananabigan din ng mga lingkod na lang sa Corinthian Church. Kaya nakakabigay din ng comforts doon sa kay Apostol Pablo sa gitna ng napakaraming hirap. Kaya yung mga leader, pag nakakaranas yung naipagpe-pray, yung mga pastor, yung mga leader sa bawat department na ipagpe-pray, isang kaligayahan po ng mga leader ng church yun. Kaya napakasarap po na ang mga lingkod ng Diyos na tapat, laging isinasama sa panalangin. Amen? Pwede po ba ipanalangin natin mga pastor? Kahit sa ibang lugar ng mga pastor, hindi lang po glorious. Pag-pray po natin ang lahat ng Kristiyano, lahat ng leaders, na laging bigyan ng kalakasan sa gitna ng napakaraming hinaharap ng mga pagsubok. Amen. Kaya gusto ng Panginoon na kino-comfort tayo para bilang mga leader ng isang ministry, tayo ay makapagdahagi din ng kaaliwan sa ito. Yan ang gusto ng Panginoon para laging magaan, hindi kabigat ang ating mga puso. Sa paglilingkod po, napakahalaga na kino-comfort tayo, inaaring tayo ng Diyos, na lagi tayo natatabi ng Diyos at ginagamit yung mga tao sa paligid. Yung mga mahal natin, mga kapatid, yung panalangin natin, napakahalaga po ito. Dahil gumagaan yung mga dalahin ng mga lingkod ng Diyos na gumagawa sa Kanyang bukiling. Kaya napakasarap po na ang mga lingkod ay naipapanalangin. Makakaasa po ba ang mga pastor na ipapanalangin ng mga nasasakupan? We need prayer. May sakit po ako. Pero pinipilit ko. Nasa kakasok ako. Wala pa nung Friday. Pero Thursday, ramdam ko na. Pero by the help of God, tatayo at tatayo para maglingkod sa Panginoon. Hindi para sabihin, galing na, galing. Gagawin ko lahat para sa Diyos at sa Diyos lang. Dahil lahat ng ginagawa natin, kaya kailangan natin ng kaaliwan na galing sa Diyos. Pero nakapagbibigay ng magaanan kung yung mga lingkod din na nasa kupa natin na nagmamahal sa Diyos ay pinapanalangin ng mga lingkod ng Diyos. We need prayer. Yung mga nasa harapan na leader, we need prayer. Lahat po tayo may mga kabigatang inaharap.
May mga pabigat, pero napakabuti ng Diyos. Diyan lang tayo lagi nakatingin. We always fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. When God comforts us, it not just para gumaan ang ating pakiramdam. Hindi lang pinapagaan ang ating mga pakiramdam kapag tayo kinocomfort ng Diyos. Tayo rin ay tinitray ng Panginoon. Tinuturuan tayo kung paano damayan ng iba. Our story, yung ating mga istorya ng buhay, lahat tayo may istorya ng buhay. Lahat tayo may mga scars. May mga pinagdaanan ng sugat. Our survival. Because the very tools God will use to heal someone else. Kaya yung mga sugat natin, yung mga istorya natin, kung paano tayo ginawa ng lahat ng kaaliman ng Diyos, yung ating pag-survive, yan ay magagamit natin sa mga kapatiran na tumadanas ng mas maraming hirap, pero dahil sa istorya natin, nakapagbibigay ng kagaanan, ginagawang inspirasyon ang istorya ng ating buhay. Yung mga sakit at sakit na dinaranas natin, nagiging good example tayo sa iba. Kaya, huwag natin itago yung ating mga struggles in life. Ito ay mahalaga para makapagbigay ng encouragement doon sa mga tao na dumadaan sa the same discouragement. Tayo ang magiging modelo sa kanila. Gagamitin tayo ng Diyos, kaya ayaw ng Diyos na kahit na meron tayo pinagdadaan ng mga sakit o mga pasakit, ang Diyos inaalaw niya para maturuan tayo. Now we need to humble ourselves. We need na umansa lang sa grasya ng Diyos para tayo ay makapagturo din sa iba na kung paano i-comfort ang iba dahil tayo ay kinomfort lang ng Diyos ng tayo. Our past pain can be someone else's pleasant encouragement. When we have truly received comfort from God, we will want others to receive it too. Kaya, kung talagang totoong na-receive natin ang comfort ng Panginoon, yung kaaliman ng Diyos, gusto rin natin na bigyan, ma-receive ito, matanggap ito, maipasa natin ito, yung ating mga kaaliman na galing sa Diyos. Maraming example sa Biblia na kung paano kinomfort ng Diyos para mag-comfort ng iba. Number 1, si Joseph. Si Joseph, the dreamer. Kasama sa 12 magkakapatid. Nakita niyo, si Joseph, yan nakaranas ng nakita natin kung paano binugbog, tinapon sa balon, pinakulong kahit walang kasalanan. Pero, anong sabi ng Diyos? Makakabasa natin sa Genesis chapter 37, 39. Makakabasa natin yung mga chapter na yun, sabi doon, God was with Joseph. Hindi siya iniiwanan ng Diyos. Pero nakita natin kung paano siya tinaas ng Diyos. Sa gitna ng napakaraming hirap na dinanas niya, pinagsesilosan siya ng magkakapatid. Yung 10 kapatid niya, pinagsesilosan siya. Pero ang Diyos lang ang umaalim. Laging kasama ang Diyos. Kahit sa kabila ng napakaraming hirap ni Joseph. Si Daniel. Tingnan niyo po, si Daniel. Grabe ng hirap, naranasan. He prayed 3 times a day. Pero napagbibintangan pa.
na sumasaway doon sa utos ng hari dahil siya ay nananalangin. Kaya ginawan siya ng batas at talagang pinatatakan ng singsing ng hari na ang lahat ng sasamba sa ibang Diyos ay tatapon doon sa mga mababangis na leon. Tingnan niyo po. Pero ginawa pa rin niya. Pero ang Diyos ang laging nariyan para magbigay ng comfort. At hindi talaga siya pinabayaan ng Diyos. Iningatan po siya ng Diyos. Yan ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran ngayon at magpakailanman. Kaya ang buhay natin ay para sa Panginoon at wala na pong iba. Our deepest hurt today might become our most powerful ministry tomorrow. Our deepest hurt today, kahit ano pang pinakamalalim na sakit na naranasan natin ngayon, might become our most powerful ministry tomorrow. Kaya nga tayo pinadadaan dyan, para doon tayo laging titingin na sa kabila ng napakaraming hirap, siya ang nagbibigay ng power sa atin. Kaya nga we can do all things through Christ who strengthens us. Philippians 4:13. Kaya lagi sinasabi yan. Kaya nakita natin kay Moses. Si Moses, naranasan niya ang maraming hirap. Yung hurt, na kahit na siya 40 taon, pero umalis siya pumunta sa Midian. At paano balik at sundin ang kalawagan ng Diyos. Yan ang napakalaking lakas na ginawa ng Panginoon sa buhay ni Moses. Na talagang nagpakita ang Diyos, kino-comfort siya. Ang Diyos na nagko-comfort kay Moses kahit marami pa, kahit hindi siya nakapasok na sa promised land. Pero ang Diyos ang siyang pumalinga kay Moses sa panahon ng siya ay nahihirapan. Na kahit na yung buhay niya gusto niya ibigay. Dahil nga sa kasamaan, yung mga taong mga Israelita ng mga panahon na yun. John the Beloved, talagang naranasan niya ang napakaraming hirap. God comfort him. Kahit na siya ay inilagay doon sa kumukulong mantika. Pero nakita niyo, buhay pa rin. Kaya pag ginusto ng Diyos na tayo ay buhayin, gusto ng Diyos na tayo ay talagang alipin. Ganyan ang Diyos. Our deepest hurt today might become our most powerful ministry tomorrow. Kaya may araw ng bukas na magpapasalamat tayo na napakarami nating sakit at mga pasakit na naranasan. Pero lahat yun mawawala. Gagamitin ng Diyos yun. Doon lagi tayo nakatingin kung paano tayo tinulungan ng Diyos sa gitna ng napakaraming hirap na naranasan natin. Number 3, suffering doesn't cancel God's goodness. It reveals it. Suffering, anumang hirap ay hindi na nating nararanasan, ay hindi kinakancel. Hindi inaalis ng Diyos yan. Pinapakita niya dyan sa bawat suffering natin ang kanyang kabutihan. Niliripil niya. Pinapakita niya. Pinapadama niya sa bawat suffering na naranasan natin ngayon. Marami pang hirap. Alam nyo, pag ang Kristiyano bago lang, maliit lang ang mga suffering. Trials. Ito. Pero habang tumatanda tayo sa Panginoon, palaki ng palaki dahil kaya na natin. Pataas ng pataas. Kaya dapat lagi tayo handa. Lagi tayong pinipipil ng Panginoon. Maging handa sa bawat pagsubok ng buhay. Nung medyo 1 taon, 2 taon, 5 taon, medyo maliliit pa yung trials natin. Pero pag umabot na ng 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, mas matitindi ng trial. Yung mga suffering, mas marami pa. Kaya nga, ang daming suffering. Maraming pagsubok, maraming hirap, maraming mga bagay na
Pero kaya natin dahil dun sa past experiences natin, tinuturuan tayo ng Diyos how to sustain our strength by His grace na kaya tayo lumalakas. Hallelujah. Sabi ng verse 5, sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman, karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kaya nga, habang tayo ay dumarami yung trials, yung mga paghihirap, nandun din, mas marami yung kaaliwan na ginagawa ng Diyos sa atin. Mas maraming pakikipag-usap, mas maraming pagyakap ang ginagawa ng Diyos sa atin. Akala mo lang, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. I will love you. I will always love you. Yan ang Diyos. Hindi na tayo iiwan at mapamayaan ng Diyos. Kahit kailan, laging nakatunayan ang Diyos. Sabi ng 2 Chronica, chapter 16, verse 9, laging nakamasid ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Ngayon, ang Diyos nakatanong sa atin kung ano itsura natin. Hindi yung countenance. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso natin. Tinitingnan niya. Nakamasid ang Diyos sa oras na ito. Sabi ni 2 Corinthians 4:10, lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya tayo representante, tayo modelo ng Diyos, tayo ang tinitingnan ng tao kung paano natin i-represent ang ating Panginoon sa mundo ito. Tayo nagsisilbing modelo. Kung tayo ba ay nabe-bless, tayo ba ay na-appreciate yung kabutihan ng Diyos. Alam natin na kapag na-appreciate natin ng Diyos, kapag tayo blessed, na-appreciate lang kapag maraming blessing. Paano ba walang blessing? Na-appreciate ko ba ng Diyos? Tayo, may blessing o wala. Kasi ang presensya ng Diyos is a blessing to us. Ang presensya ng Diyos, kahit ano pa, hindi makapagbibigay ng comfort ang maraming pera, magandang posisyon, at nagiging maganda lang ang buhay pag marami ng paligid ng tao. Hindi po yun. Ang gusto ng Panginoon, maligaya tayo, inaanin tayo, dahil ang Diyos kasama natin kahit saan tayo magpunta. Amen? Hallelujah. Sino po ay nagaranas lagi ng kaaliwan ng Diyos para sa Panginoon? Yan ang Diyos. Kaya dapat maintindihan natin na tayo ay laging nire-remind. Apostle Paul reminds us, suffering is part of the Christian life. Suffering is part of the Christian life. Pag walang suffering, diyan tayo binubusisi. Diyan tayo binipil as a Christian. Kaya, pag may suffering, ang tinitingnan dito, character. Kapag may trials, pag pangit ang panahon, pangit ang gising, maganda gising, dapat always glory to God. Minsan kasi, pag pangit ang gising, iba na yung mga sinasabi. Iba na yung lumalabas sa bibig. Minsan hindi na makamiti. Lagi ng suplata, lagi ng masungit, lagi ng suplado. Karakter kasi ang inuhubog ng Diyos. Karakter na isang Kristiyano, kahit pangit pa sitwasyon, itiwala sa Diyos. Kahit pangit pa sitwasyon sa ating bahay, kahit pangit pa sitwasyon na ating nararanasan, magtiwala sa Diyos. Magtiwala po sa Diyos. Sino ba hindi nahihirapan? Lahat tayo humaharap sa napakaraming hirap. Pero ang karakter natin ang tinetrain ng Diyos. Karakter. Doon napapakita ng napakabuti ng Diyos.
We share in the sufferings of Christ. Kung si Jesus na ay nagdusa, tayo rin ay nagdudusa. The good news, as the suffering increases, the comfort overflows even more. Yun yung magandang balita. Kapag nag-i-increase ang suffering natin, nag-i-increase din ang nag-overflow yung presence ng Lord in our life. Nag-overflow yung kanyang mercy, nag-overflow sa kanyang goodness, ipinagdarong sa atin. Kahit na nahihirapan tayo, lalo na kung tayo may umarap sa napakaraming hirap. Minsan, kahit tayo umarap sa napakaraming pagsubok, minsan mga estudyante, umarap sa mga exam, pero laging ang Diyos ay laging nariyan. Para tayo tulungan para mangyari ang kalooban ng Diyos. God doesn't remove all the pain, but multiplies His presence in the middle of it. God doesn't remove all the pain. Hindi niya talaga nire-remove yung mga sakit na meron tayo. Pero minumultiply ng Diyos ang kanyang pag-aliw sa atin, yung presensya niya in the middle of it. Na talagang kasama natin ang Diyos kahit ano pang hinaharap natin na pagsubok na meron tayo. And through the suffering, we get to know Jesus in a more intimate way. Dito, gusto ng Panginoon, sa napakarami nating hirap, gusto ng Panginoon, lagi tayong lumapit sa Diyos. Gusto ng Panginoon, laging tumakbo sa Panginoon, laging lumapit sa Panginoon, sa napakarami nating hirap. Lahat gusto ng Panginoon. Gusto niya kasama tayo hanggang sa pinakamaliit na parte ng ating buhay, istorya ng ating buhay. Ano man yung mga sakit na meron tayo, gusto ng Panginoon kasama siya ron. Ayaw na Diyos sa sunuhin natin yan. We begin to understand His love, His mercy, and His strength on a level we have never known. Kaya, gusto ng Panginoon, maintindihan natin, simulan natin maintindihan ang kanyang pag-ibig, ang kanyang awa o habag, ang kanyang lakas. Kaya yung lakas natin galing sa Diyos. Kaya lang tayo nakakatayo, Diyos lang po yan. Kaya tayo nakakalakad ng matatag, Diyos lang po yan. Kaya may istorya na nakita ko lang din, yung Footprints in the Sun. Footprints in the Sun, istorya ito na kung una, meron silang 4 na mga yabak, yung mga yapak na naglalakad sabay sa gilid ng dagat. Kanya in the beach. Nung panahon na puro hirap niya, yung una 4 pa yung mga marke ng yapak. Pero nung hirap na siya, akala niya iniwan siya ng Diyos. 2 na lang yung footprints na nasa siya. Sinabi ng Panginoon, hindi kita iniwan. Nung ikaw ay nahihirapan na at hindi mo na kaya ang mga nararanasan mo, yung 2 yapak na yan ay akin. Bitbit kita, karga-karga kita, dahil ayaw kitang mahirap. Nasa gitna ng problema, pagsubok na tayo, ganun din tayo ngayon. Sa gitna ng maraming hirap tayo, pag hindi na natin kaya, Lord, nasabihin natin, Lord, I surrender. Andiyan ang Diyos. Yayakapin tayo ng Diyos. Kakargahin tayo ng Diyos. Kasi ng Panginoon, yung pagyakap. Dapat magpayakap tayo sa Diyos. Na parang bibitaw na tayo, pero ang Diyos hindi bibitaw sa atin. Kung tayo nararanasan na tayo, parang bibigay na, pero ang Diyos ay handang umalalay sa atin
magmula ngayon at magpakailangan. Ramdamin natin yung pag-ibig ng Diyos. The God of all comfort. Suffering is not wasted. Hindi sayang yung mga hirap na pinagdadaanan natin. Ito ang pumipino ng ating pananampalataya. Pinipino niya yung ating mga faith. Pinapataas niya yung level of our faith. Binibuild niya yung faith natin, yung level of faith. Pinatataas niya yung faith natin. Eh, hindi po tinatawag na hyper faith. Kaya kami pananampalataya dahil yun ay nakatingin ka sa mismong puno ng pananampalataya. The author and the finish of our faith. Hindi yung extreme faith. Hindi. Talagang real faith ang binubuo ng Diyos sa ating buhay. And then, pinalalalim niya ang ating karakter sa pagkilala sa Diyos. It deepens our character and expand our capacity to carry God's heart for others. Pinalalawak niya ang kapasidad ng makaya ang puso ng Diyos para sa tao. Tayo ang ginagamit ng Diyos para i-carry, dala-dala natin yung pagmamahal ng Diyos sa tao na ibibigay dahil nga tayo pinataas yung level of faith, pinapalalim yung ating character, yun yung suffering. Malaki, hindi nasasayang yung ating mga hirap. Dahil nga yan ang nagpaparefine ng ating pananampalataya in our character. And the more we lean on Him, the more we will realize that God is the God of all comfort. The more we lean on Him. Kaya nga yun yung sinabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5 and 6. Huwag ang kailangan lang magtiwala sa Diyos ng buong puso at lubusan. Huwag manangan sa sariling kakayahan. Talagang laging manangan sa Diyos. Lean on Him. Manangan lang sa Diyos sa araw-araw ng ating buhay para tumaas, mapino ang ating pananampalataya, palalimin ang ating karakter na halos gusto ng Panginoon makopya natin. We are like Jesus in our character. And to expand our capacity to carry yung comfort ng Panginoon sa tao. Hallelujah. Para sa ating conclusion, life will bring seasons of pain, but it also brings a God who never leaves. Hebrews 13:5. You know, life will bring seasons of pain, but it also brings God who never leaves. Hebrews 13:5 yan. Life will bring seasons of pain. Marami tayong, kahit sa mga panahon na tayo nasasaktan, pero ang Diyos laging may binibigay na kapahinga sa bawat isa.